Hi everyone! Welcome to our YouTube channel Research Ready and Student Matters Hub by Doclin. Our topic for today is very interesting to you because this is all about common questions na tinatanong ng panel members na madalas nahihirapang sagutin at nagigisa ang mga estudyante during defense. So I am going to give these common questions and why it happens na sila yung nagiging common questions during the defense at kung ano yung mga possible answers dito sa mga tanong na ito at kung ano din yung dapat na laman para hindi na kayo matanong during defense. So let's start. Please don't skip the video. Pakipanood siya hanggang sa dulo. Okay, number 1, common question during defense, yung title nyo. There is an unclear context as to your title. So, pag nabasa ng panel members, ito yung mga terminologies na ginamit niya, ito yung title niya, ito yung kanyang research design sa loob, at research questions, parang hindi nagmamatch. So, kunyari ang study nyo ay yung impact ng social media sa academic performance ng mga estudyante. So this will be your title, Impact of Social Media on the Academic Performance, a case study of university students. So pag ito yung sample ng title ninyo, at pag tinignan ko yung loob ng papel, ang ina-expect ko ay parang nagkaaway yung inyong general objective sa first at second part. Kasi when you're trying to look at the impact, it's more on the quantitative. And when you're trying to look, or when you said case study, it's qualitative. So which of which? Alin ba talaga? Kasi kung titignan natin yung title na ito, ang gusto mong malaman ay yung impact, no? More commonly, ang impact ay na-measure numerically. And then at the last part of your title, you have a case study. So it's really a big question. Sa title pa lang, pwedeng magkaroon na ng doubt yung panel. Anong ginawa nitong mga researchers na ito para masagot yung tanong or yung kanilang general objective? Kasi yung inyong general objective, yung research title ninyo, yan yung magdidictate ng inyong research questions, pati yung design. Isa pa sa nakikita ng panel members yung introduction ninyo. So yung introduction dapat engaging siya at relevant. So nagbibigay siya ng scenario kung ano ba yung study ninyo at kung ano pa yung mababasa ko sa loob ng papel. So parang yung kasi yung introduction, you're trying to introduce your readers about what is your research paper all about. Do not discuss about the methodology. It's not part of your introduction. And do not also include opinionated statements such sa introduction mo, meron ka na kaagad conclusion, well in fact, nagsisimula ka pa lang. So, bigyan mo sila ng scenario, macro to micro scenario, situation, nung topic under study. At nagbibigay ka rin ng legal basis na contextually, na ibibigay mo ito sa iyong mga readers at kung paano siya gagamitin sa iyong study. So, sa introduction mo, dapat dun pa lang na i-engage na yung reader mo tungkol sa pinag-uusapan natin about your research study. Additional dun sa introduction, wag nating pupunuin ng maraming literature review ang inyong introduction. So commonly, sa introduction, it's part of the researcher na siya yung nagbibigay ng overview dun sa kanyang reader tungkol sa kanyang paper. So it's not always or most of the time supported with so many literatures kasi it can happen in the background of the study. But if your research paper doesn't have the background of the study, then put your research gap in your introduction. But if it is not, put the research gap in the background of the study. As I have mentioned, wag nating punuin ng literature review ang ating introduction kasi ito ay pwede nating ilagay pa sa ibang parts ng inyong research which is hindi naman siya kailangan sa introduction. So isa yan sa mga common na nakikita ng panel members sa inyong research paper. Another is yung research questions or yung statement of the problem. Ang kadalasang nakikita ko as a panel members is that yung mga variables na ginagamit ng researcher, hindi ko alam kung saan kinuha. Naglalagay ka ng profile, naglalagay ka ng mga variables from other things, pero yung constructs mo, parang hindi naman siya nagmamatch dun sa general objective mo, pati dun sa mga major variables na meron ka. So commonly, ang mga variables, meron tayong pinagbabasihan kung saan natin siya kinukuha. At yan yung sa theory na ating ginagamit, or any other models, or any other basis na pwede nating pagkuhanan ng variables. Hindi natin nilalagay yung variables dun sa ating research questions or statement of the problem dahil naisip lang natin na
pwede nating ilagay itong variables na to kasi related siya. Pero dapat meron tayong basihan dun sa ating research questions. Ang ating research questions or statement of the problem ay naka-anchor sa ating general objective or yung title ng ating study. So, dapat yung specific questions na yon, ang sasagutin niya yung ating main objective which is reflected in your title. So, dapat nagmamatch silang dalawa. So, when I have seen your title, I will see your research questions. So, kung ang study mo ay qualitative, dapat ang statement of the problem mo or research question mo ay tumutugma sa format at content ng isang qualitative research. Hindi ka nag-aas ng numbers or anything else because you are exploring. So, kung quantity naman siya, what I ask more is you try to measure something. So, yun yung mga terminologies plus the variables. On qualitative, you don't include variables because you are the researcher who will explore the variables. So, variables are commonly only stated or reflected when you are doing quantity or mixed methods. So, sa research questions, ulitin ko, nagiging question yan during defense dahil yung variables na ginamit nyo ay hindi naka-align dun sa inyong study or sa inyong research questions. At the same time, yung mga terminologies na ginagamit natin sa ating statement of the problem or research questions ay hindi tumutugma sa kung ano yung gusto nating mangyari. Isa pa sa mga tinatanong ko sa mga estudyante during defense ay yung kanilang theoretical framework. Nandun yung theoretical framework, sabihin na natin na may author, may year, pero ang tanong, ano ang relationship ng theoretical framework na ginamit mo dun sa iyong study? How are you going to anchor it? In what way nagamit mo ang iyong theoretical framework? Ang theoretical framework, dapat meron ka niyan kapag ka nakapag-settle ka na ng iyong research questions. No? Or I mean, bago ka pala mag-settle ng iyong research questions. Kasi yung variables na gagamitin mo sa iyong research questions ay naka-anchor sa theoretical framework mo, sa model, or any other basis na meron ka. So, dapat yung theory mo ay magagamit mo siya sa iyong research sa pamamagitan ng pag-establish mo ng iyong research questions, ng iyong variables, at ng iyong hypothesis. So, common mistakes ng mga estudyante pag gumagawa ng research ay natapos na ang research questions, wala pa siyang theoretical framework. So, you have to explain your theoretical framework, either that is a core theory or meron kang supporting theory. So, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Siguraduhin lang ng researcher na kaya niyang i-explain itong mga theories na nilagay niya. Pangalawa, explain mo sa theoretical framework ano yung concepts or constructs na nakuha mo sa kanya para magamit mo dun sa iyong research paper. Kasi iyon yung gagamitin mo as variables of your study. Pangatlo, explain mo yung relationship ng theory na yon sa iyong study. If I will be the panel members and I have read all of those components, I will never question your research paper. But when I have seen that the theoretical framework only serves as a design, I will question as a panel member. Kasi hindi lang design ang iyong theoretical framework sa iyong research paper. Meron niyang purpose kung bakit nandyan ang iyong theoretical framework. Other than that, yung conceptual framework. So, kadalasan ang ginagamit ng mga estudyante ay yung input, process, output model. Okay? With my students in research, I'm not saying that they cannot use that, but I'm encouraging them to make their own free-form conceptual framework. Kasi kung researcher ka at inaral mo ang iyong research, nagkaroon ka ng theory bago ka gumamit or gumawa ng conceptual framework. Kasi dapat, meron ka munang theoretical framework bago ka makagawa ng conceptual framework. Lagi nyo yung tatandaan. No? Hindi ka pwedeng makagawa ng conceptual framework nang wala kang theoretical framework. Kasi yan yung kukuhanan mo ng concepts at variables. At ito naman, yung ilalagay mo sa iyong conceptual framework. Ang conceptual framework ay konsepto ng researcher kung ano yung magiging flow ng kanyang study at kung ano yung mga concepts, variables, ideas at principles na ilalagay niya sa kanyang research paper. So, dapat ang makikita ko sa iyong conceptual framework ay yung concepts or constructs na ginamit mo sa iyong research or gagamitin mo na base sa iyong theoretical framework, yung theory na ginamit or gagamitin mo, yung mga proseso na kailangan or kinailangan mo para sa iyong research
at yung output ng study mo. So, dapat iyan yung makikita natin sa conceptual framework mo. So, commonly, nagkakaroon ng tanong regarding that kasi nalilito yung panel member. Saan mo kinuha ito? At itong mga arrow na to, bakit nakaturo sa ganito at ba't meron kang ganitong figure na kailangan mong gamitin sa iyong research? So, pag maliwanag yung pagkakakonceptualize natin ng ating framework, hindi ito po pwede or hindi ito maaaring maging tanong or hindi na siya magiging tanong during your panel defense. So po pwede na lang i-clarify ng iyong research panel kung ano yung nilalaman ng iyong conceptual framework but never question about the contents. Okay, another naman na question ng panel members na commonly ina-address during defense ay yung review of related literature. So, ano yung mga common questions na nakikita ng panel members dyan, ma'am? Commonly, ang nakikita ko as a panel member, copy-paste yung mga sources or materials na ginamit ng researcher. Tinatawag siya na review of related literature kasi nag-review ka talaga. So, when you said review, nag-search ka, naghanap ka, nagbasa ka, at nag-synthesize ka ng literature. So, ibig sabihin, hindi ito yung common na ginagawa ng mga researchers na kapag nabasa mo at nakakita ka ng keyword na pwede mong gamitin sa iyong research paper, ika-copy-paste mo na yung buong statement, tapos ilalagay mo yung author. That's plagiarism because you're copying the material verbatimly. Unless otherwise, iko-quote mo siya na kinokopya mo talaga yung buong sentence or dalawang sentences pero may proper format doon. Isa rin yun sa mga questions during defense. Anong formatting ang ginamit mo? So, is it APA 7th edition or what edition it is? But commonly in the Philippines, ang ginagamit na format ay yung APA or American Psychological Association at yung current edition nito na 7th edition. Na po pwede nating makita sa internet kung ano yung mga common formatting. Isa pa sa nagiging question is yung tamang paggamit ng in-text citation. Ang in-text citation ay may dalawang klase. You have parenthetical, tsaka narrative. So, meron akong lesson video sa tamang paggamit ng in-text citation. Pero, ang pinaka nakikita kong pagkakamali ng mga students or researchers sa paggawa ng literature ay yung paggawa ng synthesis. Kapag merong mga literature or articles na common naman ang kanilang sinasabi at iisa, ilagay na lang natin siya sa isang line. No? So pag samasamahin natin lahat ng authors, pati yung summary or yung paraphrase ng statement nila, hindi na natin sila pinaghihiwa-hiwalay. Kasi kung hiwa-hiwalay sila, you are not making synthesis anymore. Another is that medyo yung mga ginagamit mong materials, doubtful yung panel members dun sa mga sources. Kasi hindi ko siya makita sa list of references. So, kung nilagay mo siya sa loob ng iyong paper, dapat yung author na yon or yung authors na yon nasa list of references din. So, kung meron kang 100 different citations inside your paper, I'm expecting that on your list of references, you have 100 list of references of authors or books na ginamit mo sa iyong research. Pero in summary, talaga ang pinaka-problema ng mga researchers ay kung paano i-synthesize ang kanilang mga literature sa loob ng kanilang paper. Once again, it will always be a question if you have only copy-paste the materials that you have used in your literature review.